Hirap talaga nito. Kung sakali man po na makita niyo ako, or Style on latest live respectfully requests for home privacy plus Lollapalooza reaction. First of all, we all know Style and all the SB19 members very much value the fans. At hanggat sa kaya nila, accommodating yan sila for pictures and video requests. Pero may mga instances talaga na hindi pwede, but they would always respectfully say no. And in Style's latest live, he appeals for home privacy, bagay na sana irespeto natin. This is not just for his privacy but for his security and safety as well. kailangan ko lang siyang i-share para at least mawala siya sa iniisip ko. So, siguro ano na lang, if ever man po na makikita nyo ako, or hirap talaga nito. Kung sakali man po na makita nyo ako, or masaktuhan nyo po ako na paano ko ba siya i-put into words ng maayos? Kung sakali nyo man po na malaman nyo yung bahay ko, sana po huwag nyo pong i-share. Sana po huwag nyo i-share yung address ng bahay ko. I mean, pumapayag naman ako magpa-picture po. Pero, pagka nandito lang po ko sa area malapit sa house, tumatanggi po ako magpa-picture. Kasi, parang hindi po ako comfortable na, I mean, kahit sabihin naman na hindi upload, parang na paranoid ako na baka, alam mo yun. I mean, alam ko naman na hindi naman naabot sa ganun, especially pag 18. Pero, yun lang siguro yung mga non-nego ko. Non-nego. I mean, pagka nakita nyo yung bahay ko, or alam nyo kung ano yung address ko, yung kulay ng gate ko, sana, pag sinabi kong no picture, sana maintindihan nyo kasi, or sana hindi magpapatagong photo kasi nahahalata nang nag-no na ako. I mean, maayos naman yung way ko ng pag-no kasi nga nandito nga sa sige nga, shucks, ang hirap talaga. So kanina kasi pagkuha ko ng food, may tao sa baba, so she asked for a photo, and then sabi ko, okay lang ba na hindi? Sabi ko, sorry po, no, kasi bahay po, malalaman yung yung itsura ng lugar. Sabi niya, hindi daw niya ipopost. Pero kasi, ayoko talaga pag ganun. So, sabi ko talaga, sorry po, no po talaga. Sabi niya, isa lang daw. Pero sabi ko kasi, no po talaga, pasensya na kasi tapat talaga ng bahay. Gusto niya magpa-picture. I mean, okay lang naman sa akin, pero kung wala dito sa area, okay lang sa akin kung wala dito sa area. Pero kasi nung nag-no ako, parang nakita ko pa na nagtatry siyang mag-sneak ng photo na ginaganon niya. I mean, siguro naman hindi mo, wala ka namang, you mean no harm naman, siguro. Parang for keeps lang talaga. Pero ayun nga kasi, pag nag-no na, sana no na. So, yun lang. And, kung sino ka man po ate na nasa baba kanina, pasensya na po na nag-no ako sa photo. Pero, ayun po, kung napicturean nyo man po yung gate ng bahay ko, sana po hindi nyo na po siya i-send kung kani-kanino or i-share po sa mga friend nyo kasi, ayun po, napaparanoid lang ako kasi. Yun lang po. Hindi naman ako galit or what. I mean, nasad lang ako na parang maayos naman yung pakikipag-usap ko. Pero naiintindihan ko rin naman kasi baka nga napadaan lang siya, or I mean, sumakto lang na nandun siya. Tapos gusto niya talaga ng photo kasi once lang mangyari na mag-meet. Pero mali lang talaga yung situation. Kasi nga ayoko din kasi nga nasa bahay. So, ayun.
Especially po pag kayong mga nag-aabang sa office. I mean, sana po hindi nyo po gawin yun palagi kasi I mean, unang-una dapat po nagpapahinga po kayo sa bahay nyo. Kasi sayang naman po yung oras nyo ng pag-aantay lang sa baba ng office namin. Parang gamitin nyo na lang po sa mas makabuluhang bagay yung oras nyo kaysa mag-antay nyo po kayo sa kung saan-saan. Especially pag nakita nyo po kami sa mga sa mga bahay-bahay namin or kung saan man sana. I mean, feeling ko naman hindi stalker si ating nasa baba. I mean, baka nagkataon lang. Pero, yun nga lang. Parang nakita ko kasi na nagtry pa siya mag-sneak ng photo. Ginanon niya yung phone niya. Tapos sabi ko, ate, please po, no. Tapos ayun, nagsabi naman siya, okay po. Tapos nagbabay naman ako maayos. Nagbabay din siya. Sabi, ingat po. So, ayun lang. If everyone na napicturean po, sana wag na lang po natin i-share. Kahit nasabihin nating friends yan or family, di go lang kung sa family mo. Pero wag na po, please. Ate, kung sino man po kayo, hindi po ako galit, promise. And wag niyo siyang aawayin dahil lang doon. Wag niyo siyang aawayin, okay? Baka lang rin siya, na-excite lang siya, okay? Actually, sa mga na-appreciate ko yung mga rider na, for example, pag nagpapadeliver ng food, tapos, for example, nakilala nila, parang, sabi nila, uy, Stel, ganyan, pwede magpa-picture. Minsan pag nag-no ako, parang, nafe-feel bad ako. Pero, kasi, yung hirap kasi, may mga napagbigyan naman ako, for example, yung mga, yung mga, alam mong, mararamdaman mo kasi pagka sobrang yung hindi nila ako kilala, pero kilala ko ng asawa niya kasi nanonood ng TV. Alam mo yung parang hindi ko naman maiisip na ipagkakalat nila yung photo. Parang ganun. Yung mga ganun. Lalo na pagka mga mga medyo may edad na, parang yun, mga pinagbibigyan ko. So, ayun lang naman. Ayoko naman na maging super negative tong nung energy ng usapan natin. But, I just want to, kasi nga medyo, paakyat pa lang ako ng hagdan, iniisip ko na siya, hindi na ako mapakali. Kasi nga, nakita ko nga na nag-photo siya nung gate ng bahay namin. Ng bahay ko. So, parang, hindi ako mapakali. So, I just need to voice it out. Para if ever man mapanood niya to, ganun. Alam ko naman po na wala kang minimin na harm, pero yun po, sana po. Kung napicturean niyo po, inyo na lang po yan. Kasi po may may number ng address sa sa gate. So, pag sinare niyo po yan, baka maging po ito, baka maging tambayan na ng 18 itong gate ng bahay ko. Na wag naman po sana. Yan lang naman. Okay. Reaction ko about Lollapalooza and Summer Sonic. Happy kami, siyempre. Pero yung Lollapalooza nung in-announce siya, I mean yung day na in-announce siya, alam ko nasa kami, convenience store. Kasi late na kami natapos sa ginagawa namin. Kasi sarado na yung mga restaurant. And parang yun na lang yung mga kainan ko, mabibilhan ko ng food, yung convenience store. Tapos habang namimili ako ng kakainin, biglang nag-post yung Lollapalooza. Ayun, maiyak-iyak. Pero di ako maiyak ng tunay kasi nung time na yun kasi mas nauuna yung gutom ng tiyan ko.